Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Patungo sa season na ito, ang Dallas Mavericks ay may championship expectations mula sa mga fans at pati na din sa media. Inaasahan nga na sila ang magsisilbi bilang kryptonite ng champions OKC Thunder. And to be honest ay may roster nga sila para dito. Subalit matapos ang 11 games ay may record lamang sila na 3 wins and 8 losses. At isa nga sila sa mga worst teams sa buong NBA. Kahit decently naman ang pinapakita ng kanilang number 1 pick Cooper Flagg. Kaya naman hindi na nakakagulat na inanunsyo na kanina na ang kanilang President of Basketball Operations and General Manager Nico Harrison ay opisyal ng pinatalsik ng Dallas Mavericks sa kanilang team. Hindi lang nga ito dahil sa hindi magandang simula nila ngayong season, bagkus ito na din nga ay dahil sa pag-trade nila sa superstar and MVP level player and only 26-year-old Luka Doncic para sa 32-year-old injury-prone Anthony Davis. Ang Lakers ngayon ay may record na 8 wins and 3 losses at pinapangunahan sila ng 37 points, 10 rebounds and 9 assists per game ni Luka Doncic. Habang ang Dallas Mavericks ay may record na 3 wins and 8 losses at injured si Anthony Davis. Sa pagkakasisante ni Nico Harrison, it's safe to say na nakay Luka ang huling halakhak ngayon mga kaibigan. Walang anggulo nga na masasabi natin na panalo ang Dallas Mavericks sa trade, ngayong opisyal lang napatalsik ang utak ng trade na ito. Posibleng ang kasunod nga nito ay ang pagsailalim ng Mavs sa complete rebuild. Inanunsyo din nga mga kaibigan na inamin mismo ng governor ng Mavs na nagkamali sila sa pag-trade kay Luka Doncic. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman ay gumawa ng impresibong 35 points, 10 rebounds and 11 assists triple-double on 52% shooting sa field ang former league MVP James Harden. Subalit ang ending nito ay tinalo pa din nga sila ng Atlanta Hawks sa walang Trae Young at Nickeil Alexander-Walker sa score na 105-102. Ito na mga kaibigan ang ikalimang sunod na talo ng Clippers at inaasahan na out pa nga si Kawhi Leonard ng multiple games dahil sa ankle injury. Nasa kanila nga ang lahat ng talent mga kaibigan, subalit walang nangyayari dito. Kung talent lang naman ang pag-uusapan ay pwede natin silang makonsider bilang super team. Subalit ang ending ay tinatalo sila ng mga less talented team, kaya naman dismayado na ang kanilang owner Steve Ballmer pati na din ang mga fans nila. Kaya naman napapabalita din nga sila sa mga trade rumors involving ang mga young star na tulad nila LaMelo Ball at Ja Morant. Isang bagay na hindi ko nga tiyak kung magiging magandang ideya ba para sa future ng Clippers team na ito. Dahil dalawang problematic stars kayo ito mga kaibigan, si LaMelo ay sinasabi ng iba na wala ang focus sa basketball, habang si Ja Morant naman ay may attitude problem. Kung ganito na nga sila sa mga small market team na tulad ng Charlotte Hornets at Memphis Grizzlies, paano pa kaya sa LA Clippers na andyan ang media palagi? Andyan ang lahat ng tentasyon na malayo ang focus mo sa basketball at mapunta sa Hollywood. Pwede kang gumimik gabi-gabi, posibleng mas mawala lang nga sa basketball ang focus ni LaMelo at Morant kapag nalipat sila sa LA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?